At ngayon po nasa linya ng telepono si DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, good afternoon. Si PR Kang Helper ito. Good afternoon, Pia. Yes, good afternoon. Secretary, kayo po ba? Nasaan po kayo ngayon, Secretary? Nasa Davao po ako at papunta na po akong Jensen in a few minutes. So, Opo, yes. based on what you've seen so far, Secretary, ano po yung assessment po ninyo? Well, so obviously napakalakas nung isa to sa mga pinakamalakas sa mundo na this year. So, titignan muna natin. Pero initial assessment, merong roughly running total nasa 1 billion na yung damages sa iba't ibang buildings. Sa Jensen pa lang yun. So, papunta na ako dun ngayon at titignan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madali ng pagsasaayos. Pero ang importansya din is kailangan makipag-coordinate tayo sa LGU para masigurado na yung mga building kailangan ma-secure muna para hindi na muna papasukin ng mga tao kasi marami pang mga aftershocks na nangyayari dito . So muna, importante yung assessment muna and yung pagsisecure ng mga buildings kasi hindi pa tapos ito tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Magagakas yung mga aftershocks. Sir, So I will give more information when I arrive in Jensen. So, I can't say any more than that. Kakarating ko lang dito . But sir, who will be taking the lead when it comes to doing the damage assessment and securing the buildings? Ano po yan, LGU po ang lead naman lagi sa disaster, Ang national government nandyan to give all the support sa LGU, So, sabay-sabay na kami ng NDRRMC na dumating sa Jensen in a few minutes. So, papunta na kami doon in a few minutes. So, At, we will give more updates when we arrive on the ground sa Jensen. Kasi sir, yun talagang epicenter nito, Sir, one more... sa Jensen, Sarangani area. Sir, pahabol lang po kasi sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not leave Mindanao behind. So ano po yung directive or parang outright directive para sa DPWH? Ang directive po ni Pangulo pumunta kaagad kami dito para siguraduhin na yung mga critical infrastructure may repair agad-agad. Kasi ang pinaka-importante sa disaster, yung movement nung relief . So we have to make sure the roads are all passable and and we have to make an assessment of the buildings to prevent any more issues sa mga kababayan natin doon. So kailangan muna nating siguraduhin na safe yung mga kababayan natin. Sir, masasabi na sige, po... Pia, sorry Pia, I have to leave sige. na. So, alright, we understand. Na po, I'll have to go ahead. Okay. Thank you so much for your time, DPWH Secretary Vince Dizon. Kalalapag pa lang po namin niya sa General Santos City. So mamaya pag dumami na po ang hawak niyang impormasyon, kakausapin po natin muli si Secretary Vince Dizon. So malinaw po yung naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kanina nung sinabi niya that we will not leave Mindanao behind. Kaya nga sabi po ni DPWH Secretary Dizon, agad-agad na po silang pumunta kasama ng iba pang mga national government agencies dyan po sa General Santos City at sa Mindanao Region para personal na alamin at silipin ang sitwasyon. At sa punto ito, hihingi po tayo ng update mula kay Ivan Mayrina ukol sa direktibang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ivan? Yes, Pia, yung naririnig natin mula kay Secretary Vince Dizon, yan yung utos ng Pangulo. Kanina umaga, kasunod nga ng malakas na lindol, about an hour after magkaroon ng lindol ay naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos kung saan ipinag-utos niya ang agarang aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC inatasang mag-coordinate ng disaster response at monitoring sa lahat ng mga apektadong lugar. Ang DSWD naman inatasang maghanda ng mga relief goods at tiyaking handa yung mga evacuation centers sa mga lugar kung kakailanganin. At tulad nga ng nabanggit ni Secretary Dizon, pinapunta roon ng Pangulo ang mga ahensya, mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan at pina-activate ang National Interagency Coordinating Cell. Yan yung pag-uugnayan ng mga ahensya ng national government with the local DRRMOs o yung local disaster risk reduction and management offices. Ang Public Works and Highways Department naman, Pia, ay inatasan ng magsagawa ng mabilisang assessment sa kaligtasan ng mga infrastruktura bilang mga kalye, mga tulay, critical infrastructure. Pinatitiyak din ng Pangulo na agad na ma-clear yung mga kalye para malayang makausad yung rescue at relief operations. Ang Education Department naman inatasan mag-kanselahin muna yung klase
sa lahat ng mga apektadong lugar until further notice. Nangyari pa naman PA itong lindol sa unang araw po ng din ng klase, pero wala na raw mas mahalaga pa sa kaligtasan ng mga mag-aaral at makikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan sa hangaring ito na tiyaking ligtas sa mga paaralan kasunod ng lindol. Nanawagan naman ng gobyerno sa lahat, sa publiko, na makinig at sumunod sa mga babala, umiwas muna sa mga gusali at lalo't may mga aftershocks pa. Ang pangako ng Pangulo, tulad na nabanggit mo, Pia, hindi pababayaan ang Mindanao at patuloy sila makikipag-ugnayan sa mga regional offices at local chief executives para sa mga pangailangan ng mga apektado at ang national government agencies ay inatasang tiyakin na kung anumang suporta ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan ay agarang maibigay. Kanina, Pia, sa press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, tinanong natin siya kung may balak ang Pangulo na magtungo roon personally. Pero sa ngayon, wala pang ganoong plano dahil by experience, Pia, ay hinahayaan muna ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na rumesponde muna. Kasi pag pumunta agad ng Pangulo, kasama pa sa tatrabahuhin yung pag-secure sa kanya. So he'd rather let the agencies do the work. And after a few days, karaniwan, ay pupunta siya roon para personal na inspeksyonin, magtutungo roon sa mga nasa loob ng lugar, alamin at pangunahan ng responde ng national government sa mga pangailangan ng mga apektado roon. So, inaasahan natin tomorrow or maybe the day after, magkakaroon ng briefing, situation briefing sa NDRMC, and then perhaps after that, ay pupunta ang Pangulo sa mga lugar na nasa lanta ng napakalakas na pagyanig, Pia. Alright, Ivan, kamusta naman yung pag-update kay Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang pagmamonitor sa sitwasyon? Ang alam lang natin, Pia, yun nga, inatasan muna ng Pangulo ang kanyang mga kalihim, ang mga kinatawan ng mga ensyo ng pamahalaan. Alamin ang kailangan mo ng alamin, and he's letting them do the work so far. Tulad nga na nasabi ni Secretary Dizon, kalalapag pa lamang nila, inaalam pa, ina-assess pa, dahil lalo't may mga aftershocks pa. At yan, inaasahan natin magre-report sa Pangulo. Pero ang utos ng Pangulo ay kailangan agad na maibigay ang pangangailangan ng mga local responders. Ivan, nabanggit ba kanina sa press conference ni Palace Press Officer Claire Castro kung kung napag-usapan na yung paglalaan ng relief funds para sa mga mangangailangan? Yes, Pia, sa ngayon, ang pagtitiyak ng national government ay sapat pa naman ang quick response fund. Lalo na pagdating sa DSWD, meron namang mga naka-pre-position ng mga relief goods. Siyempre, yung pag-identify sa mga evacuation centers, bukod sa proximity, kailangan siyempre yung safety ng mga evacuation centers. So, for now, ang pagtitiyak ng national government, sapat pa naman daw ang pondo para matulungan yung mga pinaka-apektado. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. At makakausap din po natin si Philippine Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Spokesperson Cayabyab, may mga nasuspende na bang mga operasyon sa coastal areas sa Mindanao bilang syempre pag-iingat kasunod ng pagtama ng lindol? Yes, Ma'am Pia, we temporarily suspended po ang lahat po ng pag-alis ng barko at anumang pong watercraft regarding sa gross knowledge sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, sa may Davao Occidental at sa may General Santos City po. Meron pa po bang nakataas na mga alert level warning dahil sa tsunami or posibilidad ng tsunami? Well, just a precautionary measures po natin, Ma'am Pia. Bukod doon sa tinaas po kaninang tsunami warning, patuloy po ang sinasagawa